Tingnan mo nga, monitor mo. Ito na, di ba? Ayan na. Hmm. Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Mayong hapon, magandang hapon po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin sa mga oras na ito dito sa Bistag Live on PSC. Dispensa por favor, medyo inaayos lang natin ang technical side. Ilang araw na po natin inaayos po ito at mabuti kahit papano nakapasok na po tayo ngayon sa BSC Live. Pero tingnan natin, mayroon pa pong konting adjustment na ating gagawin. Pero subukan natin kung magtutuloy-tuloy po tayo sapagkat kakaiba po kayo ng setup natin. Espesa por favor po mga amigo, mga amiga. Mayong hapon po sa inyong tanan, asam man mo karong hapuna unsa man inyong gibuhat. Kini sinudong ala na Pablo Obrero inyo pong kauban sa mga oras na ito. Mamaya po kagaya sabi ng inyong likod maaring may mga technical adjustment po tayo na gagawin sa susunod na mga araw. Titingnan natin kung hindi na po madidiskaril itong ating pag-broadcast dito sa Bistag Live on BSC. Ang ating tatalakay ngayon, medyo marami-rami tayong mga paksa ngayon na ating tatalakayin. Una sa lahat, magandang balita po yung sinabi ng Pag-asa. Sapagkat sabi ng Pag-asa, maaaring last na po si Odette sa taong 2021. Yan po ay isang magandang balita sapagkat alam naman natin na kamuntik-muntikan na naman sundan si Odette ng another LPA na maaaring maglandfall sa ating bansa. Yun ang kinatatakutan natin. Baka yung dinaanan ni Odette, daanan pa ulit. Hindi pa nga nakakaahon, hindi pa nakakabangon, andyan na naman yung another bagyo. Kaya ang sabi ng Pag-asa, maaaring last na po si Odette sa 2021. Okay, let us cross our fingers, let's pray na talagang ganun po ang mangyari. Mahirap na po sapagkat kawawa ng ating mga kababayan, laging dinadaanan po ng bagyo, lalo na sa mga areas na palaging dinadaanan ng bagyo. Papalit pa naman ang bagong taon. Alam naman natin sa nakalipas na December 25, napakahalagang okasyon po sa mga Katoliko po yan. Ito yung sinasabing paghahanda pag tuwing 25 at yung paghihiwalay po ng taon, yung New Year. Ngayon, inaasahan natin siyempre yung mga pangunahing bilihin na lalo-lalo na yung mga pang Noche Buena, pag Medianoche, yun mga litson na yan, dispensa por favor sa mga kapatid nating Muslim, talagang inamin po ng Laluma Lechoneros Association President na si Ginoong Pereros na dahil sa sobrang laki ng demand, siguro yung ating mga kababayan mayroong purchasing power na sapagkat ang iba nakatanggap ng ng 13-month pay, ang iba naman may bonus, ang iba ay mayroong napamaskuhan, kaya siguro ang ating mga kababayan mayroong talagang pera. Kaya lumaki yung demand. Ngayon, minsanan lang naman yan, once a year, sabi nga nila. Lalong-lalo na ngayong bagong taon. Marami po yan, mga kababayan tayo, na lahat ng mga religious organizations nagdaraos po ng pagpapalit po ng taon. 2021, papasok na po ang 2022. Kaya expect na talagang
magkakaroon ng mga pagtaas ng mga pangunahing bilihin, kasama na diyan yung inihahap hahanda natin sa mga hapagkainan. Isa pa rin po sa mga naging tradisyon po natin mga kababayan ay yun hong papaputok. Kung ako ang masusunod, gusto ko sana wala na lang paputok. Kasi mas mainam po yung ating pambili ng paputok, ibili na lang natin ng mga pagkain o ipamahagi kung mayroon man kayo sa inyong mga gustong bahagian. Pero kung bibili po ninyong paputok, pagkatapos magpapaputok kayo, may disgrasya pa ang inyong mga kasambahay o di kaya kayo mismo, may disgrasya, isang hindi magandang paghihiwalayan ng bagong taon at saka lumang taon. Kasi alam naman natin na ang pinakamaingay sa lahat ng mga araw ay yun hong 2021, 2022, yung pagpasok ng 2022, yung paghihiwalay po ng old at saka new year. Ngayon, ano po ang ginagawa ng madalas naging tradisyon na nasa iba nga parang adik na? Tumatakbo ng Bulacan. Alam naman natin dyan sa Bukawi, yan po talaga ang puntahan ng ating mga kababayan na mimili ng paputok. Dinagsa na naman. Sa monitoring po ng pambansang pulisya natin, ilang lugar po, tindahan ng mga nagbebenta ng paputok ay talagang dumoble raw ang mga mamimili. Kagaya ng sinabi ko po, may purchasing power po yung ating mga kababayan, kaya makakabili sila. Yun ngang maganda naman dito, magkakaroon po ng pag-ikot ang ekonomiya ng ating bansa. Siyempre, kikita, purchase, yung ekonomiya ay ikot. Mayroong paggalaw ng ekonomiya ng Pilipinas. Malaking tulong po yan pagdating sa revenue. Pero malaking kawalan din po sa atin kung sakasakali mawalan tayo ng daliri o mawalan tayo ng parte ng katawan. Kasi bate po sa pahayag ng Department of Health, 11 mga fireworks related incidents o injuries na po ang naitala. Hindi pa po pumapasok ang bagong taon. Di ba? Hindi pa po naghihiwalay ang taon. Kagaya ng sinabi po ng inyong lingkod, ang pinakamaingay na pagkakataon ay yun hong pagpasok ko ng 1201. Pagpasok ko ng 12/01/2022. Yan po talagang pinakamaingay sa lahat. Ang ating kinatatakutan dyan mga kababayan, baka mamaya hindi na tayo makakanta ng 10 mga daliri. Di ba? Baka mamaya, pag sabi natin 10 mga daliri, kulang na ng isa. Di ba? Kulang na ng 2. Kaya, ingat po kayo. Sabi ng Department of Health, 5 kaso po ang nagtamo ng sugat at paso sa kinakailangan i-amputate. May amputation. Habang hindi naman kailangan po yung iba. Sa 11 po ang fireworks-related injuries. Doon sa 11, 5 rito, kinakailangan ng amputation. Di ba? Yan ang sinasabi natin na, baka mamaya hindi ka na makakanta ng 10 mga daliri. Sapagkat 9 na lang yan, o kaya 8 na lang yan. Kaya, gaya ng sinabi po ng inyong lingkod, mas mainam, ibili na lamang po natin ng mga regalo, ibili na lamang po natin ng mga pagkain, at pakainin lang natin yung mga nagugutom. Mas mainam nga yan. Mga politiko, politicians. Ito yung pagkakataon ninyo para kayo po ay tangkilikin ng ating mga kababayan pagdating ho ng May 9, 2022 election, di ba? Sa pinakadatos po na nakalap po ng inyong lingkod, sinasabi po na ang mga naiulat na kaso mula po sa BRRMM, Bangsa Autonomous Region, ang pinakamarami, sumunod dyan ang Cagayan Valley, Western Visayas, Central Visayas, Ilocos Region at Bicol Region. Yan po yung mga lugar na mayroon hong mga paunang sinasabing fireworks-related injuries. Sana pagpasok po ng 2022, makinig po yung mga nakikinig sa atin ngayon, para hindi po magkaroon ng mga disgrasya pagdating ho sa mga paputok. Sumunod po tayo, Ayan po sana ang gawin natin.
wag na ho natin pahirapan, wag ho natin hayaan na pasukin tayo ng masamang pangyayari pagdating sa 2022. Sa lahat ho ng mga nakikinig sa atin, lalo-lalo na yun ng ating mga kababayan na mga baka ilan ho sa inyo talagang addict na. Sabi nga nila, drug addict sa paputok. Drug addict sa paputok. Okay. Sana sundin natin. Ako, ginagawa ko, nag-iingay lang naman ako sa bahay. Kasi talagang nasa ano na natin tradisyon na natin pagpasok ng bagong taon. Mag-ingay, pinatutugtog ko ng malakas yung maliit kong radyo. Pagkatapos kung gusto ko pang lumabas, dinadala ko at tinatalian ko yung yung lata. Iniikot ko dito sa village namin. Gano'n na lang. Para mas mainam na yon, di ba? Wala kang madidisgrasyang tao. Hindi ka rin madidisgrasya. Okay, oras natin, 24 na minuto na makalipas ng ikadalawa ng hapon. Dispensa por favor, hindi tayo nakapasok kaagad. Kasi ina-adjust, ito nga, tinanhon ninyo, kakaiba yung setup natin ngayon. Dahil sa may mga ginagawa tayong technical adjustment. Pero sa susunod po, tingnan natin, ma-improve pa natin ito. Dito naman sa National Capital Region, mahalaga po ito na malaman ng ating mga kababayan, lalo-lalo na sa mga lugar ng Quezon City, sa Caloocan at sa lungsod ng Manila, maging sa area ng Cavite, sa Bacoor. Sinasabi po na maaaring makaranas, magpabagong taon pa naman, maaaring makaranas po ng pagkaantala ng supply ng tubig. Ibig sabihin may water interruption po sa mga lugar na nabanggit natin. Ulitin natin yung mga lugar. Maghanda po kayo. Ang kainaman lang naman sa pagkakataong ito na mayroon hong mga ganitong announcement, nakakapaghanda tayo, naiipon natin yung tubig. Unlike kapag sinabi natin mawawalan tayo ng kuryente, hindi tayo makakapag-ipon ng kuryente. Pero pagdating sa tubig, nasabi po na makakapag-ipon tayo ng tubig, kaya po pwede, mga kababayan, ngayon pa lamang, mag-ipon na tayo ng tubig. Anong ibig sabihin yan? Po pwede tayo ngayon hanap-hanap ng mga lalagyan ng container, di ba? Container, pagkatapos lagyan natin ng tubig, pero takpan natin para hindi naman tayo pasukin ng kung ano namang kakaibang sakit, gaya ng dengue. Alam naman natin na yun hong tubig masarap na itlugan huya ng natutuwa dyan ang mga lamok, di ba? Kaya pwede kayo mag-ipon ng tubig kasi sinasabi po na magkakaroon po ng water interruption ang Maynila, Quezon City, Caloocan, Navotas, maging ang area ng ilang area dyan sa Cavite, sa lalawigan ng Cavite. Kaya makakaranas po rin ng water interruption ang mga nabanggit na lugar. Okay? Ano pa mga balita na gusto natin iparating sa ating mga kababayan? Ito. Doon po sa mga kapatid natin, mga kababayan natin na biktima ng Odette, talagang marami pa po mga hindi nararating na ng ating mga ayuda galing sa national government, galing sa lokal, galing sa mga NGOs, galing sa mga nagmamalasakit. Marami pa po kasi may nakararating pa pong mga impormasyon na hindi pa po sila natutulungan. Pero talagang ganyan, napakahirap talaga ang transportation, nadidiskaril, communication, nadidiskaril, pati supply ng kuryente. Alam naman natin yan, pinipilit po ng Department of Energy, pero dapat pilitin talaga na magkaroon po ng kuryente. Ang presidente natin, mayroon na namang panawagan at sinasabi dapat unahin daw yung aspeto ng tulong medikal sa mga nasalanta ng bagyong Odette. Tama po yan kasi alam naman natin na mayroon pa tayong COVID. Baka may mga sipon-sipon, may ubo-ubo na po yung ating mga nasa evacuation center. Kasi mayroon pa po mga kababayan tayo nasa evacuation center dahilan sa wala naman talaga mapupuntahan na. Yung kanilang bahay talagang winasak na ng bagyong Odette. Kaya ang ating presidente nanawagan sa mga kinauukulan na dapat unahin po yung health aspect ng ating mga kababayan, lalo-lalo na yung mga nasa
evacuation centers. Ano ho. Yan po. Maliban dyan, alam naman natin mayroong diarrhea na nangyayari dahilan siguro sa maruming tubig na iniinom na napipilitan na yung ating mga kababayan. Kaya dito po kinakailangan tayo gumawa po ng paraan ang national government at lokal. Pati na rin tayo, kung kayong mga nakikinig sa atin dyan sa area, iinom ng tubig, ipakuluan nyo muna. Para safe tayo. Alam naman natin na iba't ibang ahensya ng gobyerno, maliban sa DSWD, maliban sa DTI, maliban sa DOE, pati na yung Bureau of Customs. Ang pagkakaalam natin, ang BOC nagdonate ho ng mga iba't ibang mga siguro ang iba bigas, ang iba mga dilata, iba mga pwede isuot sa ating katawan. Kasi ang Bureau of Customs naman may mga dapat i-auction na, pamahagi na lang. Tama yung ginagawa ho ng Bureau of Customs. Nag-donate sa pamamagitan ng Auction and Cargo Disposal Division, yung mga imported pa ng mga pagkain diyan, pamigay na yan. Mayroon naman nandiyan naman ang DSWD. Kung sakasakali man, di ninyo kaya sa BOC, padaan ninyo sa ibang ahensya ng gobyerno kagaya ng lokal o kaya ng DSWD para naman maalalayan yung ating mga kababayan na nahirapan na po. Kagaya ng nakakatangkap tayo ng report diyan po sa Port of Batangas, pati yung MICP, yung Manila International Container Port, yung POM, yung Port of Manila, ay mga namahagi po sila ng mga pagkain, mga dilata, at ang iba ay sinasabing pansuot ho sa katawan. Kaya maganda po yan sapagkat yan po kaysa naman sirain lang. Noong pa yan, pinaglalaban natin yan na yun hong mga smuggled na mga agricultural products, dapat hindi yan sirain na as in ipabubulok na lang. Noong pa yan, sinasabi natin sana ipamigay na lang sa mga nasa presohan, di ba? Mga nasa karsel. Katong mga dito ba sa Bucor, di ba? Mga nakakulong. Hatag nila na sila dito para naimakaon. Mas makatutulong pa tayo kaysa sa ang ginagawa madalas, gito ang ginagawa po ng Bureau of Customs. Kapag may mga agricultural products na didiscover, pwede pang kainin. Fit pa for human consumption. Ang kanilang ginagawa, mayroon silang site o lugar, babayaran yon. Itatransport yan, babayaran din po. Yung mga magbabantay doon, mga ilang araw, babayaran po. Ano pong gagawin nila? Huhukayin, maghuhukay. Babayaran din yon ng pamahalaan. Pagkatapos, doon ibabagsak yung mga imported na mga agricultural products. Tatabunan, pabubulukin, babantayan. Baka may kumuha, hukayin. Matakin ho ninyo, para mabulok lang yung mga agricultural products na yan, kitaan nyo ho ninyo ka-impractical para sa akin, para mabulok lang, gagastos pa ang gobyerno, babantayan pa yan, fit pa naman for human consumption. Whereas, kung ang gagawin natin, yung mga pagkain na yan, mga agricultural products na yan, ipamahagi na lang yan sa presuhan, sa Bucor, di ba? Sa penal colonies natin. Pamahagiin, pamigayan doon. Kaysa sa gagastos pa tayo, pabubulok pa, wala pang pakinabang. Hindi ho, at noon pa yan, tinututulan natin yan. Pero ganun daw ang proseso, pwede naman baguhin ang proseso. Di ba? Kung proseso po yan na sinusunod, baguhin natin. Baka naman mas magandang pamamaraan na po pwede natin gawin. Kagaya halimbawa may dumating mga isang container, sabihin na lang natin pero daan-daan yan. Isang container na bigas, isang container na carrots, isang container na sibuyas, isang container na bawang, isang container na luya. Matakin ho ninyo ilang containers yan o baguhukay pa, babayaran yung paghuhukay, yung site, minsan binabayaran pa yan, tapos yung mga magbabantay para pabulok lamang po yung mga agricultural products na yan. Di ba?
Kung ipamigay natin yan, kagaya ng sinabi po ng inyong lingkod, makulit ako, pero yun talaga para sa akin tama. Baka, sabi pa ng mga lula at lolo ko noon, huwag ho ninyong sasayangin yung pagkain. Kasi may bad karma yan. Baka ito na nangyayari sa atin. Kasi pagkain yan, pinabubulok natin, hindi natin pinamamahagi. Diba? Yun lang naman sa akin. Kung yan po ay proseso, maling proseso yan para sa akin. Ano bang dahilan? Sasabihin ninyo. Ang dahilan daw ay para nabigyan ng lesson yung mga smugglers. Nabigyan ng lesson sa atin ng mga smugglers, pero yung pagkain, anong ginawa? Binulok natin. Kung halimbawa, nakumpiska na, ipamahagi natin sa mga preso, nakakulong, hindi ba natin nabigyan ng lesson ang mga smugglers? Ganon din naman, di ba? Hindi napunta sa mga smugglers, napunta sa mga pinapakain natin kasi ginagastusan ng gobyerno yung mga nakakulong na yan eh. Pero ng pamahalaan yan, at least nakabawas na tayo. Kung kailangan po ng ilang sakong bigas, kung halimbawa isang container, 2 container, 10 container na bigas, gaano karami, ilang daang sako yan. May pamimigay mo dun sa mga nangangailangan. Ito, kung halimbawa, bigas yan, smuggled yan, confirmed na smuggled. In favor of the government, mapupunta sa gobyerno. I-house lang yan dyan sa DSWD warehouse. Kung mayroong warehouse na po pwedeng arkilahan ng DSWD. Pag mayroong mga calamities, ipamahagi. Di ba? Mapapakinabangan kaysa sa hahayaan natin mabulok ang mga iyan. Ano ho? Okay, kaya maraming salamat po sa Bureau of Customs na kahit papano ho na mahagi po sila ng ayuda para ho sa ating mga kababayan na sinalanta po ni Bagyong Odette. Ang isa sa mga talagang kawawa dyan ang Siargao. Ang PCG po talagang marami po mga pati na ang PSG, pati na ang PNP, pati na ang AFP. Talagang nagtulong-tulong diyan, pupunta diyan para alalayan yung ating mga kababayan lalo na sa area ng Surigao. Diyan sa Siargao. Ngayon, ano po ang kailangan nila? Sabi nila, ang kanilang ginagawang magandang transportasyon ay bisikleta. Kasi siguro walang supply ng kuryente. Ng panggatong, gasolina. Wala sigurong supply. Tsaka mas maganda talaga bike. Bisikleta, maliit lang naman yung lugar na yan. Para matulungan, para makatulong. Di ba? Kung mayroong madadalang mga gasolina roon, o kaya panggatong sa makina, krudo, maganda. Kung mayroon pang makakaalalay doon. Pero ang sabi po, ang ginagamit daw, mga mountain bikes. Yun ang sinasabi po ng PCG, na silang umaalalay doon. Kasi yan daw ang pinaka-effective na transportasyon. Well, ang DSWD daw, umaabot na sa 130 million ang mga naitulong sa biktima ng Odette. Sinasabi po ng DSWD, si spokesperson Irene Dumlao, sinasabi na ang nasa 130 million halaga ng tulong na ang naibigay sa mga apektadong pamilya diyan po sa nagdaang bagyong Odette. Yan po yung isa sa mga update natin. Okay, 37 minutes na po past 2 o'clock. Dito tayo sa COVID issue. Ano po ang status natin ngayon pag after Pasko? Yung ating mga Katoliko, lalo na kasi mga Katoliko talagang yung tradisyon sa 25 ng Disyembre, Pasko. Tinanong ninyo ang nangyari. Sabi po ng Okta Research Team, sabi po ng Okta, nitong Pasko lamang, nakapagtala tayo ng 58 new cases ng COVID-19. Pinakamataas yan. Ang National Capital Region po ay mayroong pinakamataas na kaso po ng COVID-19 nakatala po dito sa National Capital Region. Ang ibig sabihin yan mga kababayan,
dito na naman dahil sa maraming social gatherings, tong occasion na to, maaaring magkaroon na naman tayo ng problema pag hindi ho natin mapigilan ito. Meron pa tayong mga okasyon sa darating na mga susunod na araw, lalong-lalo na ngayong pagpasok po ng bagong taon. Maaaring magkaroon po tayo ng social gatherings na naman. Alam naman natin na si COVID andyan lang. Kaya sinasabi po na ang pinakamaraming kaso ngayon ay ang National Capital Region. Batay ho sa pahayag po ng Okta Research. Ano ho? Ang pinakauna rito, ano ho, ay ang Maynila. Nakaw. Siguro diyan sa Divisoria, number 1 yan. Ano ho? Sinasabi po sa pag-aaral ng Okta, ano ho, siyempre, ang datos nito, datos naman ng DOH. Kaya, tinitingnan lang naman nila, tapos pinag-aaralan, kaya napapag-aralan nila kung ano po ang reproduction number natin, ang status natin. Dahilan ho sa, yung mga datos na yan, galing din po yan sa DOH. Kasi wala naman datos na official, kung hindi DOH lang. Hindi naman po pwede kumuha ang Okta ng datos na sila lang. Ano ho? Ang ibig pong sabihin, ang pinagbabasihan ng Okta Research ay galing din sa DPWH. DOH. Ngayon, ano po yan? Ang sabi nitong Pasko lamang ay nakapagtala po ng pinakamataas ang lungsod ng Maynila. Sumunod naman dyan ang Quezon City. At ang sumunod dyan ay ang Las Piñas. Oy, mga taga Las Piñas. Kahapon, kagabi dyan tayo sa Parañaque. Daanan naman natin yung Las Piñas. Ang pumapangatlo, Las Piñas, at ang sumunod sa Las Piñas, pang-apat ang Zamboanga City, at sumunod dyan ang Davao City. Kasama na rin po ang Makati, Pasay, at Mandaluyong, Taguig, at saka mayroon pang mga ilang lugar. Ang ibig sabihin, bagamat kumukunti ng kumukunti, pero nandyan pa rin, biglang tumaas kasi. Kahit pa paano tumaas. Ilan ba ngayon sa kahapon? Ilan ba kahapon? Tingnan natin sa kahapon. Kung ilan na po ang talaan sa Department of Health. Ito po, site mismo to ng DOH. Kasi mahirap na. Kailangan DOH po ang pagbasihan natin para tama yung ating datos. Tingnan natin, ang sabi po ng Department of Health, ang ating COVID cases po ay umabot po sa 433. Nadagdag at ang pumanaw ay 13. Paano? Kumunti ng kumunti. Pero sinasabi po ng Okta Research na umakyat po sa 0.70 ang COVID-19 reproduction number o R0 sa mismong Metro Manila o National Capital Region. Ang datos na ito ay December 22 na sinasabing halos doble noong December 15. Sa December 15 daw ay 0.42 po ang R0 o reproduction number. Ngayon, after 25, ibig sabihin ngayong araw, umabot daw ng 0.70. Almost half, nagdoble ang reproduction number. Ibig sabihin yan, tumaas. Kaya nga, para mapigilan po, sundin pa rin po natin yung health protocol na pinatutupad ng ating gobyerno. Sundin natin ang sinasabi ng ating pamahalaan na magpabakuna. Mayroon naman vaccination, tuloy-tuloy naman ang vaccination natin. Tinanho ninyo, marami na pong mga nabakunahan. Sa ibang bansa, nakaka-4, 5 turok na sila, tayo nakaka-3 pa lang. Hindi pa nga lahat natuturukan ng isa, kahit isa man lang. Ilang porsyento pa lang po yung natuturukan sa atin. Di ba? Ala pang 50%. Ano po ang datos po na sinasabi? Ang sabi po ng pag-aaral, batay sa datos po ng Department of Health, nasa 47 million katao pa lamang ang fully vaccinated. Bagamat sa ngayon, sinasabi na ang
Pilipinas ay nakatanggap na ng 105 million mahigit na doses ng COVID-19 vaccine. Ang naiturok na po 'yan. Ibig sabihin 105 million na doses yung sinasabing naiturok, pero ang doon sa 105 nasa 47 million katao pa lamang po ang fully vaccinated. Wala pa sa 50%. Pero tuloy-tuloy naman yan kasi naghahabol yan. Halimbawa, kung nasa 47 million ang fully vaccinated, nasa kalahati rin po o mahigit pa sa kalahati ang first dose lang. Tapos, hinahabol po yan ng sinasabing booster shot. Ang booster shot natin nasa 1.3 million mahigit. Yun po yung pinakadatos na nakalap natin. Ano ang ibig sabihin yan mga kababayan? Kaya tuloy-tuloy lamang po na tayo na magpabakuna para magkaroon po tayo ng stability sa ating kapaligiran. Mabuti na po ang laban natin sa COVID-19. Pero talagang pag ako nakikinig din doon sa mga anti-vax at sa kanilang mga sinasabi, talagang kikilabutan ka rin eh. Marami rin mga talagang nagsasabing blah 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 etc. etc. Pero sa akin, wag ho kayo magpapaniwala sa ganun. Kasi, ang dami pong ilan na ho ang nasa 270 million na. Mahigit, 280 million ang nagka-COVID po sa atin sa buong mundo ha. Sa buong mundo, mga 280 million, more or less. 280 million na yan na nagka-COVID ilan ang nasawi dyan. Pagkatapos kung hindi pa nagpabakuna yan, baka delikado, di ba? Gaano karami nang nasasawi sa buong mundo? Marami na. Dito sa Pilipinas, ilan na po ang nasasawi sa atin? Lahat-lahat. Medyo malaki-laki na rin po marami-rami na rin po yung mga nasasawi sa atin. Kaya ang kinakailangan talaga, magpabakuna po tayo. Ngayon, ano po ang rationale kung bakit kailangan magpabakuna tayo? Kasi kung vaccinated tayo, pag nagka-COVID tayo, hindi tayo igugupo ni COVID. Kasi mayroon tayong antibodies na malakas. Kayang-kaya si COVID. Kahit anong variant. Kahit na anong variant, kinakailangan ganun po ang dapat natin gawin. Ngayon, katulad sa akin, fully vaccinated po ako pero sa Sinovac, 6 months na ako. Nag-aantay nila ako ng third dose. Pero gusto ko sa Sinovac ulit. Kasi ang Sinovac hindi masyado matindi ang side effect. Para sa akin, gusto ko Sinovac. Kung mayroong available na Sinovac. Pero kung pwede rin kahit anong panturo, okay lang dyan. Paayag ako, walang problema sa akin. Lalo-lalo na, mayroon na namang dumating na nasa 2 milyong AstraZeneca vaccine na sa ating bansa kagabi. Hindi ako nagkakamali. More or less nasa almost 2 million ang doses ng AstraZeneca ang dumating po. Yan po ay binili ng private sector. Yan po ay pagkakaalam natin 7 o'clock kagabi dumating po yan. Ibig sabihin yan mga kababayan, may additional na naman tayong 2 milyon na doses of vaccine in our country. At po pwede na naman yan ipanturok po sa ating mga kababayan na gusto magpabakuna. Yun mga hindi pa nababakunahan, magpabakuna na po kayo. Yun mga po pwedeng boostera na, pa-booster na po kayo. Ako talaga, nag-aantay lang ako ng tawag. Gusto ko nang magpaturok Kasi yung aking partner, sa isang programa natin sa Radyo Agila, si Glenn Gatos, naturukan siya ng vaccine, nabaksinan din siya, fully vaccinated siya ng Sinovac. Tapos ang third shot niya, Pfizer, nilagnat. Nilagnat, ako kaya gusto ko Sinovac kasi konti lang side effect Kaya-kaya ng katawan ko. Pero kung sakasakali, available kung halimbawa Pfizer o kaya AstraZeneca o di kaya Moderna, okay lang. Basta importante, maturukan. Kasi sa ibang bansa, kagaya ng sinabi po ng inyong lingkod,
sa ibang bansa ay nakaka-apat na turok na po. Inaantay na lang nila yung panlimang turok nila. Ibig sabihin, kasi yung katulad sa pinsan ko, sa Bahrain, kung hindi ako nagkakamali, sa Bahrain, ang kanyang first dose, ano ho, ay Sinopharm. Second dose, Sinopharm. Sumunod dyan, Pfizer. Another turok na naman, Pfizer. Bali, ilang turok na siya? 4 na. Nag-aantay na siya ng panlima. Hindi niya alam kung anong ituturok sa kanya. Inibaksin naman po pwede. Sabi ng FDA dito sa atin, po pwede raw, sa Sinovac po pwede raw, kahit anong brand. Pero ako, gusto ko Sinovac lang, iturok sa akin. Kung yan ang available para sa lugar namin. Pero kung sakasakali iba man, okay lang. Ano ho? Okay lang. Ay, Milito Rodilio Militante, good afternoon. Ano ho sa iyo? Good afternoon po. Maraming salamat po. Sa lahat ng mga nakikinig sa atin, maraming salamat po. Magparamdam kayo kung sakasakali man. Ano ho? Gusto ho ninyo magparamdam. At mayroon kayong gustong batiin. Ano ho? Lalo-lalo na yun ho sa ating mga kababayan na nasa iba yung dagat. Kumusta po kayo? Okay, 11 minuto na lamang po na labi sa ating orasan. Politics. Ito inaantay natin mga kababayan, politics. Tumahimik bigla, di ba? Medyo tahimik ang politics. Tama po yan. Yung mga politiko na talagang mayroon namang means, may pera naman kayo, mayroon naman kayo kakayahan, mayroon naman nag-donate sa inyo. Puntahan nyo na po yung ating mga kababayan na mga tinamaan ho, na mga napiktuhan ng bagyong Odette. Puntahan ho ninyo, padalhan ho ninyo ng ayuda. Hindi po yan masama. Sabi nga ng ating presidente, markahan nyo yung mga politiko na hindi nagpaparamdam sa inyo. Anong ibig sabihin yan? Yung mga hindi tumulong, alam nyo na ang gagawin. Alangan naman, di tumulong sa inyo, nangangailangan kayo ng tulong. Di ba? Yung mga presidentiables, kayo po, alam naman natin na maraming mga presidentiables talaga ang tumutulong na ngayon. Nagpapakitang gilas, maraming salamat po sa inyo. Baka magtampo pa yung iba pag hindi ko babanggit, pero alam natin, binabanggit naman natin dito, di ba? Mga tumutulong. Pero mayroon dyan, nagsasalita lang. Wala pa akong naririnig na nagpunta roon para mamahagi. Nagsasalita lang, maglabas kayo ng sasabihin, DSWD, unahin ninyo, maglabas kayo ng pera, o national government, maglabas kayo ng pera ganyan. Tuloy-tuloy na paglalabas ng pera ng national government. Iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan, tuloy-tuloy naman sa pagbibigay po ng ayuda. Yung inaantay po ng ating mga kababayan, yung galing mismo sa inyo. May mga campaign fund naman kayo. Kaysa naman ibibili ho ninyo ng mga tarps o mga tarpaulin, di ba? O ibibili ho ninyo ng mga t-shirts ninyo, may nakamarkang kung sinong presidentiable na yan. Family nyo na lang ng makakain ng ating mga kababayan tinamaan ng bagyo. Kulang sila ng tubig, na malinis na tubig. Bigyan ho ninyo ng malinis na tubig. Kulang ho kayo kulang sila ng pagkain, mga damit. Bigyan ho natin ng damit. Di ba? Yun ang sabi ni Presidente Duterte. Markahan ninyo ang mga tao, ang mga politiko na hindi ho nagparamdam sa inyo. Yan. Ako naman, babalik na rin ko yung sinabi ni Presidente. Iboto ninyo yung mga politiko na tumulong po sa inyo. Yun. Parehas din yun Di ba? Ano bang ibig sabihin nun? Pag sinabi mo markahan, sabi ni Presidente, markahan ninyo ang mga politiko na hindi tumulong sa inyo. Parehas din yun sa iboto ninyo yung mga politiko na tumulong ho sa inyo. Natural lang yan. Sino ba mga presidentiables nagtungo ho sa inyo? Kung halimbawa, 2 presidentiables yan o 3 presidentiables nagtungo ho sa inyo, nagbigay ng ayuda, doon kayo mamili sa 3. Alisin nyo na yung iba. Di ba? Ganun yun. Natural lang yan. Di ba? Pagka ikaw tinulungan, tulungan mo rin.
kung sobra-sobra yung naitulong sa inyo, halimbawa, 5 politiko, 5 presidentials na punta ho sa inyo, masaya ang buhay kasi marami kayong pagpipilian. Pero pag isa lang nagtungo ho sa inyo, di wala na rin po kayong problema kasi isa lang yung pagpipilian mo. Diba? Si Presidentiable A, yun lang ang pumunta sa akin, sa lugar ko. Nangangailangan ako ng tulong. Pag sobrang kailangan ko na talaga. Natural sa isang tao, kung sinong nakatulong sa iyo, yun ay pinagkakautangan mo ng loob. Di ba? O ngayon, pagka si Presidentiable A lang pumunta roon, alam nga naman isusulat ko si Presidentiable B. Hindi man lang nagparamdam sa lugar namin. Natural, isusulat ko si Presidentiable A. Ganun lang. Kaya, dapat sa mga presidentiables, vice presidentiables, pati na mga party list groups, sama nyo na. Pumunta na po kayo roon sa mga kababayan natin na tinamaan ho ng bagyo para maalala kayo sa May 9, 2022 election. Ayan. Sino-sino ba yan? Marami naman yan, di ba? Sino-sino? Yung, babanggitin ko ha. Para, naman, yun ang mga nababasa ko lang ha, sa mga balita. Nagpunta po doon si Manny Pacquiao, tumulong sa mga mahirap natin mga kababayan, mga Bisaya. Tumulong din po si Vice President Leni Robredo. Kasi kahit nga tubig nga lang yung nakarating sa akin eh. Nakipakilang daw sa sasakyan, sa eroplano na sinasakyan ng mga tuni-tuniladang inihanda ni Manny Pacquiao. Nakipakilang na ipasama na lang yung BP Leni Robredo papunta doon sa mga Sugbuhano nato. Kung asa man sa Cebu, baka sa Bohol. Depende. Ngayon, sino pa? Nabalitaan din natin na tumulong diyan si BBM. No, napa sila, BBM at saka si Inday Sara, hindi naman nagpapahulian. Minsan nga pati hindi nga pinapublish nila, tumutulong eh. 'Di ba? Si BBM, sino pa? Si Isko Moreno, 'di ba? Ginawa natin bida si Isko Moreno nung siya pa'y tumulong po sa Cebu. Una, yung nasunugan, di pa parang parang apoy at tubig. Nasunugan ang Cebu. Namahagi siya ng tagsa 10,000 doon sa mga apektadong pamilya. Mga more or less nasa 100,000 yan. 1,000 pamilya yan na tinulungan po, 10,000 per family. Si Isko Moreno nagpa-session din sa Maynila para maglaan ng pondo para sa mga kababayan natin sinalanta po ni Odette. Yun po yung nababalitaan natin. Wala na akong iba nababalitaan. Dispensa por favor, baka hindi nakarating lang sa akin, pero kung sakasakali man makarating sa atin, babasahin natin at saka ibabalitaan natin. Hindi ko naman po pwede isama yung ang Quezon City, nagpatawag yun ng session, naglaan din ng pera doon sa mga kababayan natin sa Visayas at Mindanao na sinalanta po ng Bagyong Odette. Hindi naman si Mayor Joy Belmonte presidentiable. Siya sa lungsod Quezon lang naman, lokal lang naman ang kanyang tinatakbuhan. Pero tumulong po siya. Metro Manila Mayors, tumulong po. Nag-come up ng pondo, 100 million pesos. Kanilang itinulong po sa mga apektadong lugar sa Visayas at Mindanao. Pero ang binabanggit ko po, yung mga presidentiables kasi mayroon silang interest doon sa kanilang pagtulong. Kung yan po ay pamumulitika, dapat, sabihin natin, magandang pamumulitika yan. I-encourage pa natin, sige, pag tuwing mayroong mga calamities, baka hindi pa natin alam, mayroong pa susunod na mga kalamidad na mangyayari. Who knows? Kasi it is biblical naman, na sinasabi na, habang napipigtas ang araw, lalong titindi po yung mga pagsubok na yan. Ngayon,
Oh, mga presidentiables, tulong kayo ng tulong para maalala kayo ng maalala ng ating mga botante. Oh, bakit? Sabihin, kaya nga sinabi ko, iboto ninyo yung mga nakakatulong sa inyo. Oh, kasi ganoon din yung kay Presidente Duterte. Markahan ninyo yung mga taong hindi po na nagparamdam sa inyo. Daldal lang ng daldal, ganyan lang ng ganyan. Ano ho? Ang gagaling magsalita. 'Di ba? Parang ganoon din 'yan. May 9, 2022 election. Husgahan natin yung mga presidentiables na yan, vice presidentiables na yan, at mga party list, pati party list group. Ano, kung sino man yung nakatulong sa inyo. O mga makakaliwang grupo, mga cause-oriented groups. Tulong kayo roon para maalala kayo. Hindi maalala kayo na nangre-recruit. Di ba? Pag sinaalala pa na nangre-recruit kayo, baka hindi pa kayo iboto eh. Recruit kayo para maging NPA. Di ba? Kung maalala kayo ng ating mga kababayan na tumulong, ay di baka iboto kayo ng ating mga kababayan na sinilang taho ni Bagyong Odette. Yun po. Ay, wala na tayong oras. Dispensa por favor muli. As next time, baka maaaring mayroon tayong mga gagawing pagbabago sa ating technical, mga gamit natin. Inaayos po, kakaroon tayo ng technical adjustment. So, tinanho ninyo, iba yung dating natin ngayon sa air. Ginawan lang po ng paraan, para makapag-live tayo on air. Pero siguro sa susunod na mga araw. Maraming salamat po sa inyo, sa lahat po ng mga nakikinig sa atin. Maraming salamat at sana po sundin pa rin natin ang health protocol. Huwag ho natin ahayaan sapagkat andyan pa rin sa COVID. Inyong natunghayan ang makabuluhang pagtalakay sa mga isyong napapanahon. Hanggang sa muli, dito pa rin sa Broad Streamcast Communicators. Para sa malayang pamamahayag, maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless at advance Happy New Year sa lahat ng mga nakikinig sa Broad Streamcast Communicators. Dodong Alan, Pablo Obrero nagpapaalam. Maayong hapon sa inyong tanan.